Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po kayo, guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsuupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw po ng Biyernes, araw ng pagdedebosyon at pasasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno, napakaganda po na paalala ang ating narinig na mabuting balita ngayong gabing ito. Tinanong ng isang iskriba si Jesus, sa lahat ng mga utos at mga batas at mga ginagawa ng isang Hudyo, alin ang pinaka-mahalaga? Alin doon sa daan-daang mga utos at mga gawain ang pinaka-mahalaga? At ano ang sagot ng ating Panginoong Yesus? Ibigin mo ang Diyos at ibigin ang iyong kapwa. Ibigin ang Diyos at ibigin ang inyong kapwa. Sa madaling salita, ano ang pinakadakilang utos ayon kay Jesus? Wala. Ang pinakamahalaga ayon sa ating Panginoong Yesus ay pag-ibig. Pagmamahal. Ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa, gaya ng sarili. Pag-ibig, ibigin, pagmamahal, yon ang pinakadakilang utos ng ating Panginoon. Kaya nga laging paalala ng ating Panginoong Yesus, magmahalan kayo bilang mga magkakapatid, bilang kapwa. Kung paano nyo pinapahalagahan ang inyong sarili, ganon din sana ang trato sa inyong kapwa. Kung paano tayo nagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno,
ganong klaseng pagmamahal din sana ang maipakita natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Buwan-buwan po, meron po tayo dito sa Quiapo na monthly formation. May formation po tayo tuwing isang Huwebes ng kada Martes ng kada buwan. At kadalasan at parati nating naririnig yung tema ng ating mga formation, lalo na po yung parati pong nagpupunta dito at nakakasama sa formation, dinudugtungan po yung mga salita, ang tunay na deboto ay blank. Ang tunay na deboto ay blank. Iba-iba. Masunurin, payak, may takot sa Diyos, iba-iba. Buwan-buwan, iba-iba po yung nilalagay doon kung ano po ang katangian ng isang tunay na deboto. At kung tatanungin naman po ninyo ako, kagaya ng ating Panginoong Yesus, alin po doon sa mga katangian ng isang deboto ang pinakamahalaga sa lahat? Hulaan po ninyo. Ang tunay na deboto ay mapagmahal. Ang tunay na deboto ay mapagmahal. Yun po yung pinakamahalagang katangian ng isang deboto. Kaya nga po, mga kapwa ka-deboto na naririto ngayong gabing ito, tingnan po ninyo ang inyong katabi. Mukha bang puno ng pagmamahal? Mukha bang pinupuno ng pagmamahal? O nangangailangan na at nagkukulang na sa pagmamahal? Alin po doon sa dalawa ang inyong katabi? Kasi nga, lagi natin sana tandaan, oo, mahalaga ang pagiging masunurin, magiging tapat, magiging matapang, may lakas ng loob, pero lahat ng iyon ay saklaw ng isang tunay na deboto bilang isang taong punong-puno ng pagmamahal. Hindi mo pwede tawagin ang iyong sarili na isang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno kung hindi ka marunong magmahal. At paano natin masasabuhay yung pagmamahal na iyon? Ibig ba sabihin nun, yayakapin natin ang lahat ng ating maasalubong? Beso-beso? Bibigyan lagi ng regalo? Ganun bang klaseng pagmamahal ang dapat ipinapakita ng isang deboto? May iba't ibang hugis at muka ang pagmamahal. Pero ano ang laging paalala ng ating Panginoong Yesus? Narinig po natin sa ating salmo ngayong gabing ito. Ang tinig ng Diyos ang siyang ating pakikinggan. Kung paano magmahal ang Panginoon, ang mahal na Senyor, ang Poong Jesus Nazareno, ganun din tayo magmahal. Deboto, tagasunod, alagad, susunod sa yapak ni Jesus. At paano natin makikita ang pagmamahal ng Panginoon? Tingin lang po ulit kayo sa harap. Tingin po kayo sa Poong Jesus Nazareno. Tingin po kayo sa krus na naririto sa altar. Kapag tayo ay nauubusan at nasusubok ang ating pagmamahal, mapasa Diyos, sa kapwa o sa sarili, gaya ng isang tunay na deboto, tingin lang tayo kay Jesus. Humugot ng lakas. Sapagkat ang tunay na deboto na mapagmahal ay siyang kaya manindigan, maging tapat, may buong kusang loob sa kabila ng mga sakripisyo, mga hamon, at mga ibinabato sa atin sa araw-araw na buhay. Pinipili pa rin ng isang tunay na deboto magmahal. Paano natin ipapakita iyon sa araw-araw nating buhay? Alalahanin ninyo yung isang tao ngayong araw na ito
Siguro naman, karamihan dito nakaranas na uminit ang ulo ngayong araw na ito. Kahit sa maliit na bagay, kahit sa napakasimpleng bagay. Hindi man natin pinagsalitaan o kaya naman ay nasubok ang ating pasensya sa isang simpleng pamamaraan ngayong gabi. Bilang isang tunay na deboto, ilapit at ipagdasal natin yung taong iyon na muntik na natin mapagsalitaan, nasaktan man, o kaya nahirapan tayo ipakita yung pagmamahal. Kung sino man yon, sa trabaho man yan, sa eskwelahan, kapwa kasama sa simbahan, kung sino man iyan, ang pagsasabuhay natin bilang isang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Hindi lamang mahalin kung sino ang laging nagbibigay sa atin ng puri o kaya naman ay yung malalapit lang sa atin. Pero ang sukatan ng isang tunay na debotong mapagmahal ay handang yakapin ang kanyang krus, manindigan at yakapin ang lahat ng kanyang kapatid. Hindi lamang sa mababaw na paraan, pero yung magpagmamalasakit mo sa iyong kapwa, yon ang sukatan ng isang deboto. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ang grasya mula sa Panginoon. Kapag nasusubok ang ating pasensya o nauubos na dahil sa mga hamon ng buhay, laging ibulong sa atin ng ating Panginoon. At sa bawat pagtingin natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno, lagi nating maalala ang ating pagkatao bilang isang deboto, isang taong punong-puno at labis na mapagmahal. Amen.